heartbreaking ang nangyari noong June 22, 2026 sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City. Dalawa kasing minor de edad na estudyante ng naturang paaralan ang walang habas na namaril sa mga kapwa nila estudyante. Nag-iwan ng 3 patay na estudyante ang pangyayaring ito, habang 15 naman ang sugatan at may 5 katao pa ang nasugatan din. Pero walang kinalaman ito sa pamamaril, kundi bunga ng kanilang paglayo sa insidente para makatakas sa kapahamakan. Ang 2 sospek ay edad 14 at 15 anyos na parehong grade 9 students at napaulat na malapit sa isa't isa. Sa isang panayam kay Police Brigadier General Jason Capoy, Director ng Police Regional Office sa Eastern Visayas, nadiskubre ng pulisya na ang 14-year-old suspect ay naglalaro ng Gorebox. Ano ba itong Gorebox? Batay sa official Steam page, ang Gorebox ay physics-driven sandbox game na nai-develop ni Felix Philip and published by F2 Games. Si Felix Philip, na kilala sa pangalang GDev, ay isang German independent game developer. He developed all of the games in the Gorebox series tulad ng Disaster Island, Databung, a SCP Container Breach Mobile Port, Slendy Tubbies, The Last Hope, and other games na makikitang lahat sa F2 Games. Ang nai-develop niyang Gorebox ay nai-release on stream noong July 21, 2023, kung saan tampok ang isang tool na tinatawag na Reality Crusher. Ang players dito ay maaaring lumikha, mag-manipulate at manira ng mga bagay na nasa loob ng game world. Kilala ang Gorebox sa graphic depictions of violence o malinaw na pagsasalarawan ng karahasan. Ibig sabihin, ang mga player ay may oportunidad na mag-explore ng diverse environments and experiment gamit ang iba't ibang armas, kagamitan at pampasabog sa isang highly interactive sandbox setting. Nang mangyari ang Tacloban shooting incident, ipinag-utos kaagad ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang temporary ban ng larong ito. Batay naman sa inisyal na nakalap na impormasyon ng pulisya, lumalabas na premeditated ang naisagawang krimen at isa sa mga sospek ang umamin na nais lamang nilang manakot sa kapwa estudyante. Pero May 1 o April naman nang magplano ang 2 menor de edad na sospek para maisagawa ang insidente. Ipinag-utos naman ng Department of Education o DepEd ang suspensyon ng klase sa Tacloban kasunod ng shooting incident. Magtatagal naman ang Psychological First Aid o PFA hanggang ngayong June 26 na nasimulan noong June 24, kasunod na rin ng direktiba ng DepEd. Kaisa tayo sa paghahanap ng hustisya sa pangyayaring ito at pananalangin na mabuksan ang mga mata, puso at konsyensya ng mga namaril na ang buhay ng tao ay sagrado at hindi gaya ng laro na kung game over na ay maaaring i-restart na para bang walang nangyari. And for every action, there is always a corresponding effect. Para sa OMOK Trivia Vibes, ako si Raymond Stone Langit ng DWWW 774, your ultimate music radio.